Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 6:03 na po ng umaga ang oras na yan. Hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the point. ngayong araw po ng Saturday, unang araw sa buwan po ng August, mga kasama, August 1, 2026. Straight to the point. Napakabilis po ng panahon. Kami po ay umaasa na nasa mayas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman. Straight to the point. Sa nakalipas na linggong ito, sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Straight to the point. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Ating inaantay yung ating partner sa Radyoman.webs. Abang, kumusta kayo mga kasama? Straight to the point. Sa mga nagkakape sa mga sandaling ito, kumusta po kayo? Na kung sana'y may kasama pong pandesal, biko, ano pa ba yan? Puto at mga kumukunchi. Straight to the point. Napakagandang umaga mga kasama dahil ang dami na pong mga nag-exercise sa baba po nating himpilan dahil napakaganda pong panahon, wala pong ulan. Hindi po basa yung ating kapaligiran. Straight to the point. Tayo nagpapasalamat dahil sa ibang lugar, binabaha dito sa Cotabato City ay napakaganda po ng panahon sa mga sandaling ito. Straight to the point. Sa buwan po ng wika, dahil August na po tayo mga kasama, ang pangatlong araw sa pangangampanya para po dito sa First Barm Parliamentary Election. Straight to the point. Kumusta sa mga nagkakape ng Anas Coffee dyan sa bahagi po ng Mega Market sa harap po ng welcome ng Cotabato City? Straight to the point. Sa ating mga tendero-tendera ng gulay, karne at isda sa loob po ng Mega Market at dyan po sa bagsakan sa murang halwan. Straight to the point. Sa murang dalag mga kasama, ang sarap humigop po ng ulo po ng dalag. Straight to the point. Pampagood vibes sa nagmamadaling araw po ng Saturday mga kasama na kung saan busy-busy po ang lahat. Straight to the point. Para po dito sa weekend, unang linggo, unang weekend para po sa August mga kasama. Straight to the point. Ngayong umaga ay meron pong gagawing karaban ng United Bangsamoro Justice Party. Marami tayong nakitang dumaan dito sa baba nating himpilan papunta dyan sa Barangay Tamuntaka. Straight to the point.
Dahil sa paabiso po ng UBGP, sila po ay magkakaroon po ng karaban na dito sa Cotabato City para po dito sa pag-umpisa ng kampanya Straight to the point. sa unang parliamentary election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Straight to the point. Pero meron pong naipalabas ang Supreme Court mga kasama na kung saan ito po ay nitong Friday lumabas na kung saan ay kanila pong in-uphold yung kanilang unang naging desisyon itong baan number 77 mga kasama. Dahil nagkaroon po ng nag-file po ng MR noon dito sa pagkakadeklara ng Supreme Court na unconstitutional itong baa number 77 mga kasama. So kahapon kanila pong na-uphold ang una po nilang naging desisyon na unconstitutional yung baa number 77 mga kasama. So ang gagamitin para po dito sa first Burma parliamentary election itong baan number 86 na kung saan ito din po yung naipasa ng Bangsamoro Parliament nitong nakalipas po na Disyembre. At ito yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng Burma parliamentary election sa araw po ng September 14 mga kasama. So yung inilabas na ruling ng Supreme Court, kanila pong na-uphold yung unang kanila pong ruling na desisyon na inilabas noong nakalipas na buwan po ng October 2025. Kung di tayo nagkakamali October yata unang naipalabas yung pagkakadeklara nila na unconstitutional dito sa baan number 77 mga kasama. So ngayon, kanila pong na-uphold yung naturang naging desisyon po nila mga kasama. Straight to the point. At ngayon po ay gagamitin itong baan number 86 mga ka-idol. Straight to the point. Maliwanag po yan mga kasama para di po kayo malito dahil nagpalabas ang Supreme Court ng panibago ng ruling regarding po dito sa pagkakadeklara na unconstitutional ng baan number 77 mga kasama. So tuloy pa rin ang halalan dahil yung kanilang ipinalabas na ruling ay doon sa nag-MR, doon sa una nilang desisyon na ideklarang unconstitutional itong baan number 77 mga kasama. So tuloy ang halalan kaya tuloy-tuloy yung mga kandidato po natin sa pag-iikot sa mga bayan-bayan sa mga barangay para suyuin ang boto ng ating mga kababayan. Dito sa Cotabato City, meron pong tatlong district ang nakalagay po dito para sa Cotabato City. Yung isa naman ay napasama, yung dalawang barangay napasama sa 3rd District po ng Maguindanao del Norte. Straight to the point. At ngayong araw nga itong UBGP magkakaroon pa ng caravan dito sa Cotabato City para sa pangangampanya, umpisa ng pangangampanya dito sa Cotabato City. Straight to the point. Kung saan nag-converge na yung karamihan sa mga nakita po natin kanina na nakasakay ng mga single motorcycle, may mga placards ng UBGP at yung iba naman ay nakasakay ng mga payong-payong at mga four-wheel vehicle. Straight to the point. Di natin alam kung saan yung kanilang rota na tatahakin dito sa apat na sulok ng Cotabato City. Straight to the point. So huwag kayong magtaka na mamaya dadaan po sa inyong mga tahanan, sa inyo pong mga lugar itong caravan ng UBGP. Straight to the point. Samantala, oras po natin mga kasama ganap ng alas 6:14 na po ng umaga, oras hatid sa atin ng UBGP number 13 sa Balota. Straight to the point. Sa Cotabato City kahapon ay formal na rin pong inumpisahan ng DPWH at ng City Engineering Office. Itong pagsasaayos po ng butas na kalsada o ng drainage o ng daan dyan sa bagi po ng Tamuntaka 2. Straight to the point.
Ito ay matapos na ireklamo ni Kapitana sa DPWH at sa City Engineering Office na nakatiwangwang ng butas ang naturang daan at nasira na ngayong steel plate na inilagay dahil nga po sa pagdaan ng mga malalaking truck. Straight to the point. So kahapon, naging one-way yung naturang daan kaya't nagdulot din po ng traffic sa mga motoristang dumaraan mga kasama nang sa ganon ay maging pasabol at hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan Straight to the point. na dumaan dyan sa naturang portion po ng diversion road dito sa Cotabato City. Sana ginawang tulay na lang sana yung naturang lugar. Straight to the point. Imbis na para bang culvert ba yung tawag dyan na inilagay para maliit na daanan po ng tubig, sana ito'y tulay na lang para nang sa ganon ito po'y matibay kahit nadadaan pa yung mga malalaking truck. Straight to the point. Dahil napansin natin na para bang imbornal o para bang ano bang tawag dito na paglagay nila kasi hindi naman siya tulay. Para bang box culvert ang inilagay at ito po'y nasira kagad dahil nga po sa pagdaan ng mga malalaking sasakyan. Straight to the point. Good morning muna sa mga nakatutok sa atin kay Enday Melmi Samin at kay Samsonin Mama Saunda sa Ligwasan SGA. Kay Gian Nakinis Uga, good morning sa Ulango. Area po ng Labungan kay Sib Aleo Salvador, good morning po sa inyo. Sa mga nakatutok sa 37 barangay sa 90.9 FM Mapia Mapita. Straight to the point. Mapia Mapita.webs. Magandang morning, Sir Erwin. Oh, Sir Erwin. Nasanay tayo kay Sir Erwin eh. Sir Mike, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito nga, kasamang Sir Mike, diyan sa labas natin, maingay na. Kumaan na. Nandyan na yung mga Aba. taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party Yung karaban. na ready na para sa kanilang gagawing mobile campaign ngayong araw. Saan ba yung direksyon nila? Papunta dito sa Bubong o papunta na dito sa downtown? Going sila ng bubong papunta dito sa atin sa city, dito sa proper. Ibig And sabihin, then, iikutin sila. Ay, si Don yung kanilang starting point. Yun ang kanilang starting point sa bubong. Oo. Sa pagkakalam ko kasamang Sir Mike, ngayon yung oras ng assembly nila. Oo. Yung iba, nagsisidatingan pa lamang. Kanina nga napansin natin na salubong natin yung iba na papunta dyan sa Baguio ng Bubong area. Parang doon pa yata sa Grand Mosque. Kaya't yung iba, inaanyayahan pa rin nila. At may mga ano pa rin sila, may mga panuntunan pa rin sila sa gagawin nilang mobile campaign kasamang Sir Mike na dapat pagdating sa mga traffic lights, galang yung batas trapiko na ipinapairal pa rin dito sa Cotabato City. So, ibig sabihin, susundin nila kung naka-stop. Kapag naka-stop, Naka-red. stop din sila. Oo. Walang singitan, walang depende. Pwedeng sisingit kung hindi naman din delikado. Oo. So, inaasahan na Webs na baka napakahaba itong karaban na ito. Inasahan yan kasamang Sir Mike dahil ito yung pangalawang araw Third day na. na kung saan Kampanya. kampanya ng UBJP dahil sa pagkakalam natin kahapon, yung nauna doon sa Tawi-Tawi. Yung pinangunahan ni Attorney Karaban Jetlin. din yun? Karaban din kasamang Sir Mike. I see. Pero sa Tawi-Tawi yun, sa Island Provinces yun. Hindi Oo. dito sa atin. Dito sa mainland ngayong araw. Itong karaban. Baka may makapanayam tayo dyan Webs. Sino bang pwede? Yung spokesman nila. Sige, subukan natin kasamang Sir Mike. Oo, dahil maliban sa karaban, purely karaban lang po ba ito Webs? O baka meron pa silang gagawing mga speeches o kunting programa may kaugnayan po dito sa pag-uumpisa o ng kick-off ng pangangampanya para po dito sa mainland na Cotabato City o sa mainland Mindanao. Yan ang follow up natin sa taga UBJP kung meron pa mga gagawing speech pagkatapos nga nilang maglibot-libot dito mamaya mga kasama. Oo. So yan yung asahan natin na huwag kayong magtaka na dadaan sa inyo pong mga lansangan, sa inyo pong mga harap ng bahay. Itong gagawing karaban ng UBGP para sa umagang ito mga kasama.
So ito yung ano nila kasamang Sir Ruta. Mike, ruta nila. Sana yun. Para nang sa ganun meron tayong guide para nang sa ganun kung mga kababayan natin lalabas, hindi sila maapektuhan sa konting abala na traffic kasama na Webs dahil inasa na marami itong mga sasama dito ng mga supporters ng UBGP. Kanto Bubong, papuntang highway, Parang Road, Hosilim, Lugay-Lugay, Bagua 2, Pansakala, and then sa may San Pablo, Malagapas, City Hall. Yan yung ruta nila kasamang Sir Mike ngayon. So ibig sabihin na dadaan sila sa mga malilit na kalsada dito sa bagyo ng Bagua 2, So talagang magkakaroon na dyan ng traffic. Pansakala area, Dahil ano naman maliit lang yan na kalye. kalye, yung sa area ng Pansakala. Lugay-Lugay, ganun din. Ang Aba. Muslim, hindi naman din. Pero itong mga area ng Lugay-Lugay, Bagwa, Pansakala, San Pablo, Malagapas, pati dyan sa palabas na ng City Hall talagang Makipot. makipot. So, may mga konting traffic mamaya mga kasama. O ngayong araw na ito, ang mararanasan sa Cotabato City dito sa gagawing caravan ng UBJP. So inuulit natin dyan sa Crossing Bubong yung kanilang starting point, dadaan dito sa bahagi ng Sinswat Avenue, dadaan dito sa bahagi ng Parang Road, sa Osilim Senior Street, hanggang dito sa corner po ng Lugay-Lugay, papasok sila, dadaan dito sa bahagi po ng Bagua 2 sa Cotabato City, lalabas dito sa bahagi ng TB Juliano Street, dadaan sa Pansakala, hanggang sa Malagapas, hanggang makalabas naman sa Sinswat Avenue. Pinapayuhan din yung mga sasama dito na dapat magmaneho lang ng ligtas at may responsibilidad. And then iwasan Sana ang hindi yung maiingay na motorsiklo na to, ano tawag dyan? Yung mga open pipe. open pipe, and then wala na tayong magagawa kasamang Sir Mike. May mga sa 10 tao, may isa dyan na pasaway talaga. Iwasan din, ang sabi dito, iwasan ang overtaking, pag-unan, para ligtas ang lahat. And then, sundin ang itinakdang ruta at utos ng marshals. So, may marshals sila kasamang Sir Mike. Respetuhin din yung batas, trapiko at ibang nagagamit na daan. And then, last but not the least, magkaisa tayo para sa isang mapayapa at maayos na makabuluhang karaban. Ayun. Yan mga kasama, yung gagawing caravan ng UBGP this morning mga dato. So, hindi na siguro ito abutan ng hapon. Ay, hindi na. Karaban lang naman ito eh. Alam mo naman ngayon, mahal ang gasolina. Oo, tama. Oh, pero pagka-election kasi kasamang Sir Mike, parang barya-barya lang sa mga politician yung presyo ng gasolina eh. At saka yung iba ng mga supporters, kumbaga, sila na mismo siguro ang gagastos. O kumbaga, Parang ambag-ambagan na. ambag-ambag na. Kumbaga, kanilang pagpapakita ng suporta sa UBGP.webs. Bukas naman .webs dito sa mainland pa rin at sa iba pang panig gagawin naman ng kick-off ng campaign ng Bangsamoro Federalist Party. So, ibig sabihin, sa bayan na rin ito. Bukas ito .webs simultaneous sa iba't ibang mga lugar dito sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan inaasahan yung kanilang pag-uumpisa ng kampanya dito sa darating na September 14 parliamentary election. So, yan yung sinasabing magiging busy naman ng araw mamaya, ay bukas, ng mga taga-suporta ng Bangsamoro Federalist Party kasama Sir Mike. Ganun ba yun, no? Tama ka na Webs. Ngayon pa lamang busy na po sila para sa preparasyon para sa gagawing kick-off bukas ng kanilang campaign para po dito sa First Burma Parliamentary Election. Simultaneous sa iba't ibang mga lugar at dito sa Talayan gagawin din yung isa sa mga venue.webs. Itong ano naman, itong mga ibang mga political party parang tahimik Kumusta pa rin naman eh. yung iba? Tahimik Kumusta pa si eh. Babo? Tahimik pa sila kasamang Sir Mike eh. Ang sa pagkakalam lang natin na nag-iingay ngayon ang UBJP at ang BFP. Ang ibang party wala pa. Wala pa tayong naririnig, mga naka-schedule na grand rally nila o kaya naman mga caravan. Pero may mga daan-daan na rin naglalagay, nagkakabit ng kanilang mga campaign posters kasamang Sir Mike. Ibig sabihin naghanda pa lamang sila .webs. Kumbaga sabi nila mahaba-haba pa naman yung kampanya. Nasa pangatlong araw pa lamang ngayon. Meron pang 42 days .webs.
Morning sa mga nakikinig this morning. Yung pong ating text hotline mga kasama 0950-032-7332 0950-032-7332. Kahapon nga that webs, marami nagulat dahil akala nila wala na namang eleksyon na mangyayari dahil nagpalabas yung Supreme Court ng ruling nila. Yung ruling nila that webs, yung nauna nilang inilabas noong nakalipas na 2025 noong buwan ng October regarding po ito sa baan number 77 that webs na kung saan kanilang na-reaffirm yung pagdedeklarang unconstitutional dito sa baan number 77. So ganun. Tagal na eh. Oo. Ba't ngayon pa inilabas yan? May MR kasi na i-file noon. So, ito yung at least kahit na papano ay Nakahabol pa rin? nagpakilig sa ating mga kandidato at sa mga mamamayan natin. Nakala nila, baka wala namang eleksyon. Meron po. At ang gagamitin para sa darating na eleksyon ay yung baan number 86.1. So yung 77, wala na yun. na Unconstitutional, no? Oo, Yung inilabas ng Korte Suprema. Naka-strike to na. Strike to na. So ibig sabihin, tuloy na ang eleksyon. Yan ang pinakadabas. Tuloy na. Itong gagamitin ang baan number 86. Mag-eleksyon na tayo para malaman na natin kung sino ba talagang ang mas pinapanigan ng maraming tao. Para magiging regular na rin. Hindi na magiging BTA o hindi na tatawagin BTA kundi Bangsamoro Parliament na. Alisin ang transition that webs. No. Kumbaga talagang Bangsamoro Parliament na. At para may power na, full authority na. Na galing ito, sa atin. Oo. Sa mga mamamayan. Oh, kasi ito, appointees lang silang lahat, mga kasama, kaya hawak pa rin sila. Kumbaga, wala pa rin yung full authority. Pero pagka nagkahalalan na, napili na kung sino na yung chief minister, mga membro ng parliament, dahil sa pagboto natin, ayun na. Mas Kompleto maganda, rekado na. mas maganda kasi may mandate galing sa taong bayan. Hindi yung ina-appoint lang ng isang individual that webs. Oh, iba rin kasi pagka naboto natin sila. Correct. Dumaan na sa tamang proseso ng pagpipili. Pero paalala pa rin sa mga botante natin, no? Piliin pa rin yung mga dapat tong magiging magiging boses natin diyan sa parliament. Tandaan natin, yung mga parlamento ay gumagawa ho ng batas. So yung batas na yun na ginagawa ho nila mga kasama ay may epekto yan sa ating buhay. Kaya dapat to maging wais tayo. Yung mga plataforma ho nila i-analyze ng maayos. Pag-aralan na maayos yung kanilang mga plataforma di gobyerno kung yan ba ay may epekto sa atin. O kaya naman may magiging benepisyo sa atin. Bakit that webs yung sa iba, ang mga mambabatas naging kontraktor? Marami kasing mga nangyayari kasamang Sir Mike. Akala natin tagagawa ng batas pero tagagawa pa ng kalsada. Nagiging kontraktor na. Pati mga senador, di ba? Yan ang pagkakalam natin Pagka once na ikaw ay sa Kongreso, pag ikaw ay congressman, gumagawa ka lang ng batas. Gagawa ka ng batas, meron kang iain na parang, meron kang iain na batas, and then pag-uusapan, pagdedebatehan, pagka nanalo yung debate, ipapasayan sa huli at sa ikatlo at huling pagbasa. Dapat nga that webs, itong mga mambabatas natin, purely lang sana gagawa ng batas. Pero may nakakuan kasi, may nakalaang pondo para sa kanilang, tawag yan, dati-rati, Countrywide Development Fund. Ngayon ay pork barrel at ngayon ay anong bang tawag dyan ngayon? Pondo pa rin, di ba? Flood control pa rin. Flood control na ngayon. Flood control yung ngayon? Tawag. So, Pero, okay lang sana yung flood control project. Maganda yan. Pero nagagamit kasi sa mga corruption lalo na kung mga ghost project that webs. Sabi nila, nakikita ko? Sabi nila, hindi. Ghosting wala ka talaga makikita. Kahapon kasamang Sir Mike, si former Senator Bong Revilla, nakapagpiyansa kasamang Sir Mike. Nakalabas na ba? Nakalabas na kung saan Parang pumayat siya kahapon siyempre, Nakita ikaw ko ba sa- naman ang hindi papayat na nasa loob ka lang ng bilibid? Wala ka namang trabaho sa loob Kain tulog ka lang naman sa loob. Iba kasi kasamang Sir Mike pagka hindi ka naaarawan. Ganon. Kumbaga ang nakikita mo lang yung sikat lang ng araw, hindi ka naman din na aarawan. Yun yung sinasabing mangangayayat ka talaga. Tulad din ng mga preso.
Nandito sa mga regular na mga press 1. Pumapayat. Baka iba yung press 1 dito sa atin, punuan kasi doon kasi sa mga VIP, baka isang tao lang sa loob ng isang selda. Baka ayaw na sigurong kumain ni former Senator Bong Revilla. O kaya naman kumakain, hindi niya nalalasap kasamang Sir Mike dahil nga sa iyon. Siguro hindi siya nakakapaniwala na bakit siya kasuhan. Plunder pa naman. Ilang beses na ba? Nakarami na. Nakarami na? Oo. Same lang din sila ni no? Best Ni friend niya. Senator Jinggoy Estrada. Oo, parang pareho sila ng kapalaran. So mga summa cum laude na sila. Oo, at ngayon, Grand Slam. meron ang nakaamba na namang kasuhan, mag-ina naman that wives. Kung yung dalawa na yan mag-best friend, ngayon naman mag-iina. Nakaumang na yung preliminary investigation. Dahil sa solar. Dahil dito sa, sabi daw, naging may conflict of interest dahil naging contractor. May nagpadala naman sa dito kasamang Sir Mike na kung saan maaari ba daw pag-usapan yung voters education. Para naman din ma-aware o di kaya naman malaman ni Babo, ni Bapa kung ano ba ang pagboto. Simple lang po mga kasama yung pong pagboto sa parlamento. Tayo pong mga botante, iboboto natin kung sino-sino yung mga partido na nais nating mailoklok dyan sa posisyon. And kasama dyan yung district representative sa loob ng BARM, and then yung sectoral, traditional leaders, youth. Pero sa pagkakalam ko kasama Sir Mike, ang IP wala nang botohan, no? Magpipili lang sila. Yun ang di ko batid at webs. Di kasi ako naka-attend doon sa naging lecture ng COMELEC sa mga media na binigyan po ng nag-lecture sila para po dito sa darating na halalan kung pati yung balota pinakita. Pero ang pagkakalam ko kasamang Sir Mike, yan lang yung pagbobotohan ng youth, women, settlers, ano pa ba? Traditional. Traditional, yung 5. Yan yung pagbobotohan dahil nga sa una, yan yung nakapaloob sa bagong batas ngayon. Kaya nga binago yung dami. Dati kasi, itong sa sectoral mga kasama, magbabase na lang sila sa dami po ng kanilang mga assembleya. Sila-sila lang buboto. Sila-sila lang ang boboto. So ngayon, hindi na. Popularity na yung gagawing pagboto dito sa sectoral na ito. For example, ako, tatakbo ako ng traditional. Meron din akong kalaban sa kabilang... Sa youth ka muna datobs kasi parang bata-bata ka pa. Sige, sa youth. At least naman, naging youth tayo. So, kung ako ang... Kung sa traditional mga 60 plus na. 60 plus na, no? Tama na. Sa youth muna tayo makakasama. So, yun, tatakbo ako ng youth. Pagbubutuhan pa rin kasi nga, yun yung sinasabing popularity ang binabanggit dito. So, sa kabilang party, meron din tayong makakalaban. For example, sa kabilang youth naman, si Sir Mike, ganon, dalawa kami, nag-run, ibang partido. Depende sa inyo yan kung sino ang bobotohin ninyo sa amin. Yun ang sinasabing popularity. Pero dapat pa rin ang pakinggan ninyo ang plataforma ni gobyerno namin para yung mga youth natin yung sabing, tulad ng nabanggit natin kasamang Sir Mike kanina na ito ba'y may epekto sa buhay natin? Correct. Ano ka nalang gagawin kung sakaling sila ay nakaupo na dyan sa parliament? Pagkakalam ko rin webs dito sa mga sektoral, may mga number yung mga individual. Di ba? May 1, 2, may mga may number 3, sila. 4. Oo. Ibig sabihin ba nito, isi-shades lang din yung mga number din nila? Isi-shade lang din siya kasamang Sir Mike yung sa sectoral. Ganun pa rin. Same pa rin. Yung kanilang mga numero. I see. Kaya nga kung matatanda natin, may mga ibang grupo ng civil society ang umalma. Bakit nga binago pa itong sa area, itong pagboto sa sectoral groups na kung saan yun naman din yung kanilang ipinaglalaban kasamang Sir Mike na why not na subukan mo na yung batas na ginawa ng MILF. So, yun yung naging debatian dyan kasamang Sir Mike. Kaya yun nga, nabago yung BAA 77. BAA 86 na nakapaloob yan webs. Ngayon nasa 86 na siya mga kasama. Oo. So yan kung yung siya. saan lahat na tayo boboto. Dati sila lang magko-convention. Pero ngayon ay lahat na ng mga botante sa BARM, yung 2.3 webs, ang boboto, ang husga dito sa mga sektoral na ito. And then sa partido, ganun lang din, isang shade lang yan siya. For example, UBJP, number 13,
isi-shade lang po ninyo yan. Or di kaya naman BFP number 4, isi-shade lang din ho ninyo yan mga kasama. Ganun lang siya kasimple. At iba pa I-shade mga lang. party. Isi-shade lang. Pero isa lang dapat, hindi pwedeng dalawa dahil kung dalawa, talaga magkakaproblema ho kayo pagka ipasok na ho yan sa machine. Hindi na po yan tatanggapin ng makina. Kaya dapat... Kumbaga mawalang saysay. Yung boto mo Dato Ebs. Atin- Kung dalawa. At hindi rin mahirapan yung mga botante natin dahil may mga lengguwa dyan, Arabic, Bangsamoro, meron din. Bangsamoro, yung sa Maguindanao, meron din Tagalog and English. So, 4 na lengguwa yata. Hindi tayo nagkakamali kasamang Sir Mike. So, mas applicable para sa atin, lalong-lalo na yung mga IP o kaya naman yung mga bumoboto na medyo hirap bumasa sa English, meron doon Tagalog na imposible naman hindi nila maintindihan. Correct, Dato Ebs. Oo. So, ibig sabihin nito, Dato Ebs, mas madali itong pagboto ngayon dahil iilan lamang yung isi-shades. Hindi katulad ng National. national na marami. May senador, may congressman, may governor, may city mayor, may vice mayor, councilor. So ito, Konti lang. mabilis lang ito. UBJP. Kumbaga, siguro hindi abutan ng 1 minute, 2 minutes. Oo. Partido lang ito siya. Regional Political Party. Party, district representative, RPP, sectoral, and then Yun na. yun lang, tatlo lang. tatlo lang. Tatlo lang pagbubutuhan natin dito mga kasama. Dahil yung sa IP nga, magbabase pa rin yan sila kasamang Sir Mike sa dami ng kanilang, ganun pa rin, parang hindi na ito siya ginalaw kasamang Sir Mike. Dahil nga sa una, inirerespeto yung sinasabing kakulangan sa edukasyon ng mga kapatid nating IP. So, ibig sabihin nito, baka mabilis matapos itong eleksyon dahil baka mga tanghali, alauna, nakapag-boto na lahat dahil tatlong, malit lang isi-shade Hindi Siguro, katulad ng hindi mga... na inabutan ng tanghali kasamang Sir Mike. Oo, kung maaga mag-umpisa, alas 7, kasi nga, ilan lang isi-shades. Hindi katulad ng national election, ang dami, di ba? So sa Chief Minister naman mga kasama, hindi na ho tayo ang boboto dyan, kundi yung pong mga nasa... Nanalo. Nanalo. Sino yung pinakamaraming nakuwang porsyento ng mga partido? Sila. At yung mga party... Representative. At yung mga sektoral at itong mga district. Sila yung boboto ng mga kasama kung sino yung Ilan gagawin lahat nila. sila na 12? Dapat nasa 80 pa rin. 80. 80 pa rin. Kasi nga sa party, regional political party, 40 po 40. nakalaan dyan mga kasama. Sa district representative, 32. At 32. yung sa sectoral naman, 8. 8. Kasama na ho dyan yung mga kasama yung pong sa IP. Correct. So 80 sila yung boboto para sa kauna-unahang Chief Minister. Hindi siya interim Chief Minister, kundi talagang Chief Minister na Dato Ebs dahil halal na. Kung matatandaan nga ninyo mga kasama, nung first last year, na sana'y matutuloy pero hindi rin natuloy, yun yung mga pinag-uusapan if ever na itong partido na ito, si Partido A, ang pinakamaraming nakuwang boto, and then si Partido B naman ay may konti lang, magkakaroon ng alliance nilang kasamang Sir Mike? Anong tawag doon? Coalition. Coalition dyan sa loob ng sa pagbotohan. Kasi sila yung dapat anong tawag dito, magiging majority. Yung sa 40, dapat kung magko-coalition pa rin si Party B sa kay po Party A para madagdagan yung pagka-majority nila, depende. Kasi ngayon, ang dami na Ilan ba sila? 16 parties. Ang dami nila. Correct. At saka dyan na malalaman Dato Ebs kapag dyan na yung mga kamangan sa kanilang 8 mga... Kamangan. Siyempre, may mga consensus yan. Hindi pwedeng walang mga consensus yan na dapat ano yung maging akin, ano yung maging sayo, ano yung mga ganun yan Dato Ebs. Kumbaga kapag para mabuo mo yung super majority na 41. Pero dito sa parliament na ito mga kasama, ang kagandaan nito, hindi porket ikaw ang chief minister, parang nasa sistema ng national na pagbotohan na kung saan uubusin yung 3 years. Ito hindi. Walang kontrata ito. Walang kontrata ito siya. Dapat magiging, kumbaga, in layman's term na madali nating maintindihan, dapat maging transparent ka na chief minister dahil kung hindi maganda at hindi tutugma doon sa mga plataforma ninyo ni Party A
kasama na rin si Party B na pinagkasunduan dahil nga doon sa coalition, maaari nilang ibabayan siya at kukuha naman ng bagong chief minister. Ganito yun siya eh. Correct, Dato Ebs. Parang gawin natin example yung nangyayari sa Senado. Mm. Parang ganun mga kasama. Sila yung boboto ng yung kanilang binoto Senate President. Dito naman sa atin, sila yung boboto na Chief Minister. Nasa kanilang mga kamay. Kung gusto nilang palitan, yung Chief Minister, sila lang yung mag-uusap na to, Ebs. Katulad sa Senado, di ba? Bago lang, nagkaroon ng botohan. Nakakuha naman ng malaking numero yung minority, nagrigo doon na naman, sila naman ng majority. Ganun ang mayari dito, that web sa Parliament. Numbers gaming pa rin sila. Correct, Kaya sinisika pa rin, ngayong election na ito, sinisika pa rin ng mga partido na magiging majority sila bago pa man magkaroon ng coalition. For example, sa isang party, si Party A nakakuha ng, pagpalagay natin kasamang Sir Mike, nasa 50%. Ganun, mga 60%. And then, ang kanilang mga kaalyado naman sa district representative, nakuha nila yung 70%. So, majority na yan. Kaya naman, 30%. So, majority na yan, 60%. Meron na silang 90% na puwersa dyan sa loob ng parliament. Kahit sigurong magloko-loko, pero wag naman din sana. Maaaring hindi siya mapapababa sa pwesto dahil nga kasama pa rin niya yung nasa majority na bilangan. Parang Correct. walang magagawa pa rin, kundi gano'n na lang. Petition sigurong mangyayari dyan kasama Sir Mike. Na ganito may mga anomalyang nangyayari. So yan yung mga nakikita, yan yung mga alam natin na may tulong natin sa sinasabing voters education na ito na ibinigay o kaya naman i-sinuggest nung isang texter natin dito kasama Sir Mike. Kaya nga doon sa mga regional political party, may mga number yung mga nominee. Dahil kapag magkakaroon na ng halalan at may resulta na 2%, makakuha ng 2%, may isa ng seat that webs. Ibig sabihin na si number 1 nominee ay makakaupo. Meron na siyang nakalaan na upuan doon sa 80 seats. Kung sobra naman sa 2% ang natanggap, yung second nominee ang uupo na to. So, ganun nga. Nakalagay yung 40 nominee na mga pangalan kung sino yung mga naka-number na mga nominee na to. Ilan ba yung bilang ng botante dito, Sir Mike, sa BARM? 2 million? 2.3 million plus. Magbilangan tayo ha? 2 million. Tama ba yan? Oo, may nako sa mathematics na to. 2 million, times so natin ng 2%. So, ibig sabihin, kinakailangan makakuha ng 46,000 votes yung partido sa 2%. Minimum. Minimum yan siya para makapasok yung isa. Yung number 1. Oo. So, pagpalagay natin, meron silang 10%, so 230,000. Aba. So, kinakailangan nun nilang makuha yan para nga papasok yung nasa 3. Oo, mga ganun. Tatlong nominee nila. Diyan magkakakwintada na dato. Kunwari sa amin si DXMI Party. Ang number 1 namin si manager, pangalawa si Sir Mike, pangatlo si Ma'am Daisy. So ito lang yung nakuha naming votes sa dami ng boto dito sa BARM. 3 lang sila mapapasok. Kami, ako, si Maestro, si kasamang Jul, si Kuya Nathan, Kuya Eric. Wala na sila, hindi na sila mapapasok kasi nga Makakapasok pa rin dato, Hebs. stop. Kung kami magre-resign. Aakyat kayo lang. Ganon yan Kaya nga, yung numbering, nandyan yung numbering nakasulat yan kasi may mangyari man na ganon, na inaasahan. So, aakyat yung mga nasa number. Ibig sabihin, may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. So, ganun yun Mga simple lang yun ang mga namin mga kasama. Turo namin sa inyo. Kaugnay nga sa suggestion na voters education. Dahil yan naman din yung alam natin na voters education. Oo. Tinuturuan mo kung paano boboto and then ano ba yung mga nilalaman nung pagboto. At ano ba yung mangyayari pagka ganito yung naiboto ninyo sa dami ng mga partido. Etong mga partido, mga kasama, hindi porke sila po ay mahina, pero kung makakuha sila ng 2%, ilang percent, 2% up,
Ibig sabihin, makakapasok din yung kanilang first at mga second nominee na to, Ebs. Oh, basta yung 2% nasa 46,000. Oo. Dito ba sa Cotabato City, ilan bang bilang ng boto dito? Nasa mahigit 100, 200. Mga ganun na to, Ebs. May 100 Oo. na botante. So, kung meron ka mga 4 na barangay dito, kaya naman 10 barangay, insured na yung isa. Pasok na. Pagkakalam ko, yung mga malalit na party, doon sila nakapokus sa kanilang Mga lugar? parang billwig talaga eh. Mm. Kasi makakuha sila ng ilang porsyento na ma-sure na nila. Malaking bagay na yun para sa 2%. Kasi dati 4% doon sa BA 77. May sa BA 86 naging 2% na So, lamang. binabaan nila. Binabaan para nang sa ganun. Yung mga maliliit na partido ay makaagapay pa rin. Yan yung sinasabing wala ka ng talo. Oo. Panalo ka pa rin. Sige mga kasama, humabang usapin natin sa Photos Education. Hindi natin na maubos ang isang oras. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan. Alas 6:43 ng umaga mga kasama, oras atid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 7 taon na simula nang maitatag ang BARM. Kulang pa rin tayo sa pangmatagalang mga solusyon sa problema sa edukasyon, trabaho, korupsyon, mahal na bilihin, kapayapaan. Itigil na ang bangayan at siraan. Sa huli, magkakapatid pa rin tayong mga Bangsamoro. Magtulungan, magkaisa, kapit-bisig tayo sa pag-angat ng Bangsamoro. Oras na para sa siguradong paglago ng Bangsamoro. Trabaho para sa lahat. Mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Maayos at mapayapang pamumuhay. Kapanatagan sa panahon ng sakuna. Mataas na kalidad ng edukasyon at gobyernong tapat at may malasakit sa Bangsamoro. Iboto BFP number 4 sa Balota ngayong September 14. BFP para sa Bangsamoro. For Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Goodbye to me, Mancha. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mare, palit kog diaper. Na kay na-recommend? Lampin baby pants, Mare. Mao gini akong gigamit para sa mga bata. Asenso lagi karon, Mare. Unsay sekreto nimo? Ay, grabe. Kusog kayo akong lampin baby pants, Mare. Imagine, 104 pesos and 50 cents ra, naapag one free pad. That's 16 pads total. So, 6 pesos and 53 cents lang per piece. Mao ba di ay? Barato man akong napalit sa pikas. Barato to. Pero, 10 or 12 pads lang to, Mare. Ang lampin, 15 plus 1, full size. Sulit gyud. Kung ibaligya by piece, ang free pad, ginansya na. Ang jumbo pack na ay 6 free pads. So 6 times 6 pesos and 53 cents equals 39 pesos and 18 cents. O diba? SRP is 315 pesos ra. Halos 12% ang tubo. Meaning, mas barato ang lampin baby pants kung per piece imong pagpalit, Mare. Diba sulit? Mare, maskin sa simple nga produkto, no? Nagyot kita para sa panginabuhi. Congrats, Mare! Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:47 ng umaga. Tatak
RMN. Oras mga kasama, atin sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan. Ngayong umaga ho ng Saturday sa patusaguna mga kasama, unang araw sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Morning sa ating mga viewers, si Gila Abu. Mabas yung boses natin. Okay na. Sige, tanggap muna tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyoman reporters. COMELEC mga kasama pinagtingan kanilang monitoring sa mga areas of concern sa Cotabato City. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY. RMN Report. Radyoman Ebs at Radyoman Sir Mike, pinagtinga ng Commission on Election o COMELEC ang lingguhang koordinasyon kasama ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard o PCG at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Sinabi ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia na regular na nagsusumiti ng report sa kanilang tanggapan sa Maynila at patuloy silang nagmamonitor sa anumang sitwasyon sa alinmang munisipyo sa BARM. Kabilang sa mga pinagtutulungan ng mga ahensya ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, gayon din ang kampanya laban sa vote buying at vote selling sa pamamagitan ng Task Force kontra Bigay at ng Operation Baklas. Suportado rin ng Commission on Election ang iba pang election-related activities tulad ng covenant signing, unity walk at ng candidates forum na isinasagawa ng mga law enforcement agency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pangangampanya hanggang sa araw ng halalan. In fact, weekly kami nagko-coordinate. Weekly kami nagsusubmit ng report din sa Manila. Hinihingi nila yung tools namin. No? So, minomonitor din namin yung aming mga nasasakupan ng mga munisipyo. Every week po, nag-usap-usap ang ating mga kapulisan. Kasundaluan, COMELEC, and yung sa mga coastal areas natin, pati yung ating Philippine Coast Guard. So, kasi marami tayong activity. Kasama natin sila, hindi lang sa pag-maintain ng peace and order ng isang lugar, no? Kundi maski sa mga ibang aspeto, halimbawa yung pagpuksa sa vote buying and vote selling. They are part of the task force, tinatawag natin Task Force kontra Bigay na kinreate ng COMELEC. Sa Operation Oplan Baklas, kasama din natin sila, security sector. So we are constant coordinating with each other. So marami tayong activities, covenant signing nila, unity walk, and for the part of the AFP, meron silang mga candidates forum na talaga namang sinusuportahan ng COMELEC kasi nga it will help na ma-maintain natin yung maganda peaceful campaigning and especially during the election. Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Juldy Mapalaw sa balitang yan. Samantala mga kasama, dagdag pang balita, 2 patay sa pamamaril sa magkakaiwalay na mga lugar sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansao. DXMY. RMN Report. 2 ang naitalang namatay sa pamamaril sa magkahiwalay na lugar sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Una ay patay ang isang 40 anyos na farm worker matapos sa pagbabaril ng 2 armadong lalaki habang nagtitipon ng mga bunga ng oil palm sa isang plantasyon sa Puro Kapagkaisa, Barangay Kapaya sa bayan ng Bagong Bayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Bago magtatanghali kahapon, kinilala ang biktima na si Randy Palik, residente na sa sabing bayan. Ayon kay Bagong Bayan Municipal Police Station Chief Major Ronaldin Pineda, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay ng isang Honda XRM 125 na walang plaka matapos ang pangyayari. Dineklarang dead on arrival si Palik ng datnan ng emergency responders at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at pagkakilanlan sa mga suspek. Samantala sa bayan naman ng President Quirino ay patay ang isang lalaki matapos sa pababaralin kahapon ng hapon sa Purog Pag-asa, Barangay Katiko sa bayan ng President Quirino sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Kinilala ang naturang biktima na si Jonathan Marquez alias sa Tikbong, isang binata at resident na naturang lugar. Ayon sa paunang investigasyon ng mga kapulisan,
Habang naglalakad naman ito pa uwi sa kanilang tahanan na galing sa kanilang sakahan, ay bigla na lang itong tinambangan at pagbabaralin hanggang tuluyan itong bumulagta. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa naturang pamamaril, patay at pagkilanlan sa mga suspek. Kasama mong sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansao sa balitang yan. Samantala kasamang Sir Mike sa kabilang banda, dyan naman sa may Maguindanao del Norte kahapon, formal na ngang umupo sa pwesto yung bagong ang warden. Incoming jail warden. Yung bagong warden na talaga ng provincial jail ng Maguindanao del Norte, si retired Police Lieutenant Ruben Galil. Kapalit ni outgoing provincial jail warden, retired police captain Kutin Kadalam Sabpaw. Sabi ang pangalan ba? Petro Ricardo. Ayos na ayos ka talaga, sir. Gusto yung pangalan, sir. Ganda. Oo, Kutin Kadalam Sabpaw. Pero nagustuhan ni Gob Dato Tukaw Mastura Alhaj kasamang Sir Mike yung performance ni Sir Sebao. Dahil nga sa una, yung pamamahalan niya epektibo. At talagang nagustuhan niya. Kaya inirequest ka niya, iniling pa rin niya kasamang Sir Mike na magpatuloy pa rin ang opisyal sa kanyang trabaho. Pero bilang konsultan na lang dyan sa provincial jail. Dahil nakita nga niya yung good performance ng dating opisyal. Narito mga kasama yung pong naging payag ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura sa ginawang turnover ceremony kahapon dyan sa may Old Provincial Capital sa may Barangay Crossing Simay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Straight to the point. Yes. Yung nakita nyo kanina doon is turnover ng bagong provincial warden natin, no? Kasi magre-retire na si Captain Sibpao. So magti-take over na yun si Ruben Jalal. Retired police ito si Ruben Jalal. So, wala tayong magawa. Magre-retire na. So, kailangan natin palitan. Pero dahil sa magandang performance niya, I requested na maging consultant siya, na consultant na nandun pa rin sa provincial jail. Hindi yung consultant na pag ano lang kung nandyan. So, parang working consultant siya. Because I like him. Nakita ko yung, when I took over as governor, nakita ko paano nagbago ang ang kulungan natin. Maraming naayos doon, kahit na yung the way, the discipline of the prisoners. Kasi 5 times na ako napunta ron. I personally inspect the prison jail, no? Para makita natin kung gaano rin yung condition, no? And there are some improvements doon sa jail. Kasi mahirap din, hindi ko mo bilang ko na yan, wala ng comfort. Kailangan nila komportable yung yung pagtulog nila. Ang problema lang namin, we are housing also the prisoners from Maguindanao Sur. Kaya sana kung maayos na yung prison nila doon para at least they can treat their own prisoners. Punuan, more than 300 daw ang kanina, sinabi ni former warden. Palagay ko, sumobra na sa capacity with that number. Kikita rin natin sa size ng kulungan. Kasi tiyempo pa ng DRM kulungan na yan. That's historical. Makita mo yung marka ng mga bala nung tiyempo ng gera. Well, that will be included in our plan kasi tinitingnan natin. Pero kung magkuhan man, because that's a historical place, yun na lang i-improve natin. Kasi ayaw kung yung na it's a landmark. So yan, landmark din yan ng World War II. So kung ano man, i-improve lang siya para hindi mawala yung historical background. Problema, pag-usapan na lang yan The fact na matagal na yan dyan, na kahit na yung mga ibang opisina natin sa probinsya, mga opisina ng mga justice department natin, nandiyan sa city. So, it's yung coexistence ba? At saka, anyway, Cotabato City is under BARM already. So, walang na magkaisa.
yan ay palatandaan na nagkakaisang tao dito sa atin. I expect na he will be doing well kasi isa, nakita ko rin na when he was a policeman, isa siya sa mga naging escort ko one time. And alam ko kung anong personality niya, kaya pinili ko siyang ilagay dyan na alam kong kayang-kaya niya. Straight to the point. So yan, kasamang Sir Mike, yung bagong Provincial Jail Warden ng Maguindanao del Norte, si retired Police Lieutenant Ruben Jalil, na kung saan tiwalang-tiwala, buong tiwala ni Governor Dato Toco Masura dahil nga sa minsan na rin itong naging police escort. Yan mga kasama. Challenge pa rin kasamang Sir Mike dahil yung provincial jail nila nandyan sa Cotabato City. Nandito sa atin sa Cotabato City dapat meron na At silang saka yung building Datoebs, dilapidated yan. Panahon pa ata ng hapon yung gusaling na yan eh. No. So Nakita mo yung design, di ba? Oo, kung makagawa siguro ng bagong provincial jail dito sa Maguindanao del Norte, sa area mismo ng Maguindanao Province del Norte, talaga. Province, malamang itong provincial jail dito sa atin, may magandang gagawin dyan ng ating gobyerno. Correct, oo. Baka ipipreserve yan. Parang historical din kasi yung gusali na yan, Datoebs. Pwedeng i-preserve, pwedeng ibigay naman sa city jail para mas magiging mapakinabangan nila. Dahil kung ibibigay man, ita-turn over sa city jail, posibleng yung jail dun sa sa U5 kasamang Sir Mike, yun yung magiging main office, gagawing office dahil maliit naman din siya. And then ito naman dito, baka yan yung gagawin nilang dormitory para sa mga babae. Correct, oo. Sige mga kasama, 1 minuto at mag-aalas alas 7 na. Kakanta lang muna kami ng konti para sa inyo. Putulin mo na yan, Kuya Eric.